You are not in the place to negotiate with your master. Kaya na bakit pumunta pa siya? For ano ka ba? That's for show. Siyempre, siyempre gusto rin, gano'n din si Trump, gusto rin niya pagbukain na okay, nandito siya nakapag-negotiate, but it's already, kaya nga diba sabi ni BBM, na wag siyang tanungin dahil hindi siya ang may kagustuhan niya. Alam mo, because you are the governor of the Philippines. Ano mga bakla? Hindi ba kayo magigising? Kaya sabi ko ito mga senador, no? Why don't you smack your head against the wall and see the real condition of the country? You are a colony. The president is the governor of the Philippines. Mm-hmm. You're like, ang katumbas ni BBM is the governor of Guam. Ma'am Joy, no, isingit ko lang, no. Ito yung isa sa mga proof, guys, no. Na if you're really fighting for the right thing, you're bound to lose a lot. You're gonna be put into a lot of different situation. Yeah, Maharlika and her ilk can show their faces and name. Pero did they lose something because they're fighting for the right thing? Oo. Akyat ka na, Sas. Sas is in the house. Nakita niyo si Latin Coffee eh. Sabi, ay, gwapo. Kaya yan ang Uy, Diyos ko. Nakatakit lang kasi ang ginaw-ginaw dito. Diyos ko. Oo. Ang comfy niya. Yung third point ko, Miss Joy, main point ko is yung gusto ko lang magpasalamat, my heartfelt gratitude to our president for being a very good and tough negotiator. For reducing the tariff down to, hello, Miss Sas. Hi, Madam Sas. Hi, Madam. Offering zero. Good morning. Offering zero in return, no? And at the same time, providing our country's military concessions for free. Na like a good mga colonial slaves talaga tayo, no? Kasi nagpapasalamat ako sa ginawa niya kasi he managed to unite the Filipinos today. Now, from all groups, from this unfair treatment, parang natatuhan with BBM, good deal, sabi. At saka si Doc Frasco, good negotiator, kineme. Very good daw, very good. Never interrupt your enemy. 2019, very good. Tsaka yung post ito pa sa Twitter, yung sa mga international na mga nagpo-post, Trump didn't even bother to call him Ferdinand Marcos Jr. sa post niya. Ferdinand Marcos yung sinabi niya. Walang valid yung Mark. Hindi valid kasi yung deal niya is with the tatay. Just to parang just to put everyone on the same page, yung mga listener din natin dyan, paalala ko lang na noong April 3, 2025, ang tariff imposition ng Amerika sa Philippines, yung first announcement nitong as far as I know, this is baseline tariff. Wala pa yung sectoral tariff dito, ha. Wala pa yung sectoral tariff dito. So ibig sabihin lahat ng goods ito, lahat ng items for trade itong sinasabi na 19%. Noong April 3, ang tariff na inimpose ng Amerika ay 17%. Okay? And then in July 9, 2025, sabi ni Trump, ay, babaguhin na namin, hindi 17 ha, 20. Ayan. Tapos, yung July 9 is also a letter that invites BBM to come over sa US para i-renegotiate. Kasi, pwede raw siyang magkaroon ng renegotiation, okay? Pwede raw magkaroon ng renegotiation kung papayag siya sa open market. Okay? Kung papayag, tatanggalin niya yung mga trade barriers and things like that, papayag daw si Trump na i-reconsider ang pag-adjust ng rate. Isa sa mga terms also is yung ang tawag dito, isa rin doon sa mga terms ay yung depende daw sa ganda ng kanilang relasyon, pwede raw ma-adjust yung tariff pababa, pataas, ganyan-ganyan. And then, kung ang Philippine company daw ay magbi-build ng business sa Amerika at doon ka sa Amerika magbi-business, okay? Magma-manufacture, ganyan, zero tariff ka. Ayan. So, yun yung mga terms. Diba? Ayun. Ano masasabi mo dyan? Cosmological woman of the universe na matagal na nawala? Well, I stand by BBM. Very good negotiator. I stand by him. For the very first time in my life, not the first time, but in these 3 years, I am behind BBM. All the way. Explain. Well, given the situation, that's the best that he could do. Like, can you imagine your wife is implicated
Meron kang 19 EDCA sites. You cannot negotiate. Wala na sa kasi parang You cannot ito zero naman itong mga politiko, mga senador, mga Bex, wake up. You cannot negotiate with your colonizer. True. Wala siyang backbone. BBM you don't really have a backbone because you're colonized. You have 19 military. You're occupied by a military power. So, kaya wala na yan. Chikahan na ng portion yan. That's all pomp and circumstance. The brown the brown nga lang 19 mga 21 daw. Even before BBM goes to the US, it is already a done deal. Kasi yung mga conditions na yun, nakaset na yun. Tingnan mo, hindi nakafocus lang sila doon sa tariff rate. Pero yung mga conditions are all there. It's complete. You are not in the place to negotiate with your master. Kaya lang bakit pumunta pa siya? For ano ka ba? That's for show. Siyempre, siyempre gusto rin gano'n din si Trump. Gusto rin niya pagbukain na okay, nandito siya nakipag-negotiate. But it's already, kaya nga diba sabi ni BBM, na wag siyang tanungin dahil hindi siya ang may kagustuhan niya. Ano ba? Because you are the governor of the Philippines. Ano ba mga bakla? Hindi ba kayo magigising? Kaya sabi ko ito mga senador, no? Why don't you smack your head against the wall and see the real condition of the country? You are a colony. The president is the governor of the Philippines. You're like, ang katumbas ni BBM is the governor of Guam. Yan ang katumbas niya in the eyes of the Americans. You can always say na you are an independent country because you're a member of the United Nations. Dude, if you never really studied Philippine history. So, kaya nga sabi ko, stand by him. Yan na lang talaga magagawa niya. Ano pa ba ang mangyayari? Kaya nga, di ba, you cannot negotiate. Di nakatipunan, negotiate with the Spaniards. Ang embarrassing nga doon, ang sobrang embarrassing doon, yung talagang puppet na ano. Kasi it is only 17 in April. What happened in April and July 9 na naging 20 siya? Na wala na rin kalaban laban doon sa 20. Wala nga siyang magagawa because number one, just to give you a history, karamihan ng ang importer natin dyan, mga asukalera. Okay. And that has a long history, no? Itong mga asukalera, lalo na yung mga dyan sa Negros, ganyan. Okay. Noon, di ba? Mga nangyari yan, there's a long history. Okay? Dati, nagtatanim sila ng bigas. Okay? Nagtatanim ng palay. Ngayon, biglang pumasok, biglang nung panahon na yon, nauso na ang asukal. Kasi nga, syempre, no, it's modernizing, ganyan, at malaki ang kita sa asukal sa Amerika. So, they change into planting sugar. At ang kanilang number one na customer, US, okay? At nandun sila sa US, tariff-free. Sila kasi nga territory ka ng US, no? Tariff-free. Ngayon, ayan, the same. Ito mga nakapalibot kay Bibit, it's the same, darling. We never change, it's the same, it's the usual suspects, no? Kaya nga sila against dati sa independence ng Pilipinas. Kasi pag naging independent ng Pilipinas, magkaka-tariff ka na. Wala silang pakialam. Don't really care. They only think about the money. These are old colonial families who got rich out of the backs of being colonized. So don't expect them to be different. Kaya ito nasabi ko kay BBM, I don't blame him. I stand by him, because it's just, what else can you do? Diba? There's nothing you can do, no? And bubuka ka nga kaagad sa EDCA, nagdagdag ka agad ng 4. Now you know what I told you before, na bakit ka bumuka ka kaagad. Wala kang bargaining chip. Kayo ang tanongin yung dangal mo, di ba? Di ba wala na nakuha na nilang gusto. Kayo nga, sige nga, kayong mga lalaki. Usapang lalaki ha. Ano tayo? Usapang nakakalalaki. Lalaki sa lalaki. Charot. Kayo ba? Pag ang babae, nadukit nyo na ng unang pagkakataon, Dukit mo hintang na pwede. Di ba? Susuyuin nyo pa ba? Next time? Or basta na nakagad? Tusan agad. Tuwan! Di ba? Ganun agad. Pagpasok ko pa lang ng pinto, di ba? Tuwan! This is normal psychology. We don't need to complicate things, no? Pag napatuwad mo na kaagad, alam mo naman ang next time, bigyan mo pa ng bulaklak. Agad-agad. Can you imagine? Ay, agad-agad?
Di ba parang, agad-agad ka nagmukha ka? O, edi, wala ka na. Wala ng freshness. Bakla yung EDCA, it's supposed to be expired already. That's already expired. Did you even hear that the EDCA would be renegotiated? They actually It's a revolution. Sa press release nila, they use that that military partnership pa nga as something that is pro for the deal. Kumbaga para 19 ang nakuha ninyo kasi binigyan namin kayo ng military partnership. Parang ganito yung dating eh. Diba? I mean, hindi mo na mapapatalisig yan. Kaya nga, the Americans, you have to give it to the Americans. So they're very brilliant at these kinds of manipulation. And I have to say, Sasa, kasi si Trump, alam niya yung buttons na pipindutin para kiligin yung mga Pilipino. Oh, Mr. Is a very tough negotiator, ganyan. Oh, you're from the Philippines. It's very good to be someone from the Philippines. It's very good to live in. It's a beautiful, it's a beautiful negotiation. It's a beautiful. Well, it's not just about Trump. Diba? It's not just about Trump. The CIA is one of the very, very one of the things that they really study is the psychology of every nation. No, and if there's any one country in the world that they know so well, mga Pilipino, bakla mas kilala pa ng CIA ang mga Pilipino kaysa mga Pilipino kilala ang sarili nila. Girl! I actually read a PhD dissertation of a US Navy intelligence officer. So yung sinabi niya doon, and this was like way back in the 1970s. Ano ang sabi niya doon? Among all the Southeast Asian countries, the Filipinos lack any sense of selfhood, identity. Tapos sabi pa niya doon na among all Southeast Asian countries, it is only the Filipinos who fought on the side of their colonizer. So alam niya na tapos sinabi pa niya doon ang image ng mga Pilipino sa mga Southeast Asian countries is you are a little brown American, no? A little brown American. Kaya ayaw ng mga Southeast Asian countries ang mga Filipino diplomats. Kasi nga, ano ka ba? Sino ka ba? Are you really for the Filipino interest or for the American interest or the Asian interest? Kasi nga alam na nila yung so yung Trump, kaya alam niya yan, nabigyan na yun ng dossier, lahat naman ng presidente binibigyan niya ng dossier about the personality of the person na kakausapin nila, no? Kung ano yung mga buttons na push, kung ano yung kung paano tatakutin, paano kikilitiin, paano i-etchus-etchusin, paano himas-himasin, and I'm pretty sure ang CIA dossier kay BBM kasama dyan ang Beverly Hills 0210, no? Kaya kasi hindi kasama siguro ang ating butihing ginang dahil pag nandun pa siya, baka hindi na 19. Baka gumantong pa si Trump, 25. Ayaw mo? I-reveal natin to. 25. Papahiyan ka pa yung jowa mo. In fact, I think the jump from 17 to 20 is because April 3, the report is already completed. So that's why naging 20. Because of the fact that, Di ba sabi nag-comment pa nga dyan si Auntie Claire na 17% is not bad for the it's not that bad. It's not that bad in the Philippines. Bakit ngayon itong mga senador na to? Bakit ngayon sila? It's a bad deal. Bakit nung una wala naman kayong chika nung nag-announce si Trump ng tariff, no? Pero yun na. Totoo, by BBM, hindi talaga niya kasalanan yan, no? Because this is just the real condition of your country. And lastly, kaya nga, I'm gonna give it to the Americans. So they're very brilliant because unlike the US bases before, before 1992, the US bases before were because of a treaty. And a treaty, if it gets to be renewed, has to have the approval of Senate. Natuto yung mga Amerikano doon. Dahil nung i-renew yung US bases noong 1992, nag-vote no yung mga senador. Wala ka magagawa. So ngayon, nakahanap ng workaround ang ating mga ka-fam. No? Non-permanent sites. Nakahanap sila ng way. Non-permanent site. Non-permanent. Pero indefinitely non-permanent. Tas nakakita pa nga sila ng shock doon sa COVID time eh. 'Di ba yung propaganda nila against China. So ngayon, di ba? So ano rin sila ngayon? Narinig yung boses ko, nakakaloka. So ngayon, ang chika na niyan, so sino lang pwede makapag-cancel ng EDCA? Presidente. with in consultation, of course, with the military.
Lahat ng military mo, saan nag-aaral? Saan nag-aaral? Sino nagpaaral? Saan sila may mga bahay? Saan nila dinadala ang kanilang mga biyaya ng Diyos? Kaya nga, bago Super Bowl, I have to give it to the AFAMs, no? Kaya talaga mga AFAMs, sagot sa kahirapan. Charot. Actually, yung pagpunta ni the accommodation of the Americans to the Philippine contingent, baka yun yung, I don't know, baka yun yung hiningi ng Philippine side. Kasi Bongbong badly needs that optics eh. And I really, may gut feel ako that it is actually the exit plan of BBM and friends. Kasi nga meron nga isa sa mga condition nga noon. I showed to you yung no isang araw, 'di ba, yung article ng Philippine News Agency. Pero meron din akong nakita na document na allegedly yun na rin talaga yung yun talaga yung mga terms and conditions. So isa nga doon is that the Philippines cannot accept any subsidy from any country na hindi nila bet. In terms of building new, in terms of yung manufacturing, yung pagka tumanggap ka ng subsidy sa ibang bansa para magtayo ng mga negosyo like manufacturing, isa daw yan sa magte-trigger ng pag-increase ng tariff rate natin sa Amerika. Ganun. Marami pang iba. Tapos yun nga, yung ang isang term na pag yung Filipino business nagpunta dito sa Amerika, tapos dito kayo nagmanufacture, zero tariff kayo, ganun. So parang yeah, it's expensive and it is ganyan-ganyan, but yung mga businesses na nakinabang sa BBM administration at alam nila na hahabulin sila ni Inday Sara pag naging presidente si Inday Sara, US sounds like a good deal. Diba? US would sound like a good deal. Di maghirap sila doon, nandun sila sa Amerika, far from the reach of being questioned dun sa kanilang mga illegal dealings dito sa Pilipinas. So I felt na more than the tariff negotiation, this meeting with Trump in the palace is also the exit plan of BBM and his oligarch friends. Ayan. Ganon. Tsaka, Ms. Joy, posible kaya na the reason why personally talaga siya pumunta doon is to get an assurance from Trump regarding the frozen fruits and vegetables. Parang matagal na yata niya nagamit yan eh. Kasi nga, tagal na, di ba, kaya bigla-bigla nagkaroon ng EDCA site. So parang feeling ko, okay na yan. Hindi, done deal na yan. Done deal. Ako Ma'am Joey, ang take ko dito sa pagpunta ni BBM dyan, it's for his political survival eh. Kasi I think they've known na yung result talaga ng support ng mga tao is for Duterte pa rin talaga after the 2025 election to midterm. That's why nagkaroon nga tayo ng 18 million unaccounted votes. So I have a feeling na they know the real numbers. And most probably talagang possible na pasok talaga ang Duterte dun sa previous election. I have a feeling na baka nandyan si BBM and Trump is taking advantage of this because let's be honest guys, ang daming despot, ang daming palpak na mga leader who survived for decades as a political leader because of the support of the United States. As long as the United States can use you sa kung anumang kanilang geopolitical move, you will benefit from it. Pero nakikita ko rin to Ma'am Joey, yes, gaya nga naman sabi ni Ma'am Ses, wala talaga tayong magagawa dyan kasi nga, let's be honest, colonizers nga talaga naman natin yung mga United States. And up till until now, si Tatay Digong lang talaga hindi nag-act as a governor for the United States. Pero ang isang positive na nakikita ko dito Ma'am Joey, Ma'am Sas, na possible ma-expose si BBM and his government's corruption internationally. Just like what happened to Zelensky. Na because of his openness to support yung goal ng United States and the Western countries to suppress Russia, may mga anti-war movement groups and people who have international audience na nakita ngayon nila kung ano talaga si Zelensky. And yesterday may malaking rally ngayon may malaking protest ngayon sa Ukraine asking for his resignation. So I think for now, yes, it will benefit the BBM, but in the long term, I think this is the worst thing that he could have done. Yung pagiging easy to get for the United States. Kasi ma-open talaga siya dyan. Like, just imagine Tucker Carlson, trying to investigate or like one episode of Tucker Carlson saying na bakit ba itong BBM administration is open to be used by the United States. But mind you guys, ang MAGA who supported Trump on his presidency is hati. Ngayon, because of what they did, yung support nila sa Palestine and Iran, yung ng United States sa ginawa sa Iran, hati sila ngayon. So I think ito na lang yung I'm hoping for this to happen and ma-expose si BBM. Imagine like Tucker Carlson saying na yung asawa pala nitong presidente ng Pilipinas nagka-issue dito sa LA, one of her na namatay. Yun na lang that's one thing that I'm hoping for, but we'll see. Like I don't know. I don't think they're going to be honest, I don't think they are going to really care.
Sadly, Ma'am Joey. Yeah, sana. Yeah, wishful thinking. Yeah. Oo, pero Madam, add ko lang dun sa point ni mo, no, na the reason why PRRD is different because he doesn't see the Americans as partners. He sees them objectively, kung ano ang pakinabang nila sa ASEAN region and then kung anong ibibigay nila sa table. It's just really sad na nung COVID time, nagamit ng US yung propaganda against the China vaccines and then they did have something to put on the table for negotiations, which is yun na sana yung yung pwede dapat ma-take note ni Marcos na anything you put on the table has consequences, pero ngayon it's very bad. It's so bad. Yeah, ayun. Anyway, ayan. Huli Jing, anong gusto mong kuda dyan? Hello, Huli Jing. Nakamute. Nakamute, nagtatrabaho yan. Nagtatrabaho siguro yan. Ayun. Pero minsan, si BBM, after dito, bisa mga nababasa ko, exclusive, pinagtatawanan na tayo eh. Ito nga, parang bumukha ka na, hindi na tayo bumukha kang tumubad-tuwad pa. Oo. Naglalakad na tayo ng patuwad, no? Naglalakad na tayo ng patuwad. Grabe, no? Ma'am Joey. May kadena na. May kadena na, yung parang slave na naglalakad ba? Yeah, yung Indonesia, di ba nag-impose ng tariff yung Amerika? Yung Indonesia, ano ang tawag dito? Nag-renegotiate lang, phone call lang. Yun yung post, Madam Joy, na sobra akong offended. Kasi kung kaya na presidente na mag-phone call lang, bakit may entourage pa yung Philippine president? And then bakit 1% lang yung... Because they wanted to make it appear as a SONA achievement. An achievement good enough for SONA na BBM was able to lower the tariff from 20 to 19. Ayun. Pero nung backfire. Kasi backfire eh. Kaso nga lang, kasi nga parang tingin ko, actually to be honest nung una, akala ko baka mas mababa pa nga yan sa 17, ganon. Mas mababa pa sa 17 kasi parang dami mo naman binigay Bongbong. Kasi ang dami ng condition, dami ng lopsided condition eh. Tapos binigay naman lahat ni Bongbong, ganon. So I thought na baka ano yan, kung ang mangyayari niyan, kung 20, baka ibabalik niya ng 17. So ibig sabihin, good pa rin siya kasi na-maintain niya at 17 level, ganyan. Or baka mamaya gawin 15 or something like that. Kasi 10 sa 10 sa America, sa Singapore eh. Pagkatapos sa Southeast Asia, after ng Singapore, tayo na yung next, yung second to the lowest na tariff. Sa Southeast Asia, if you're going to look at the tariff imposition of the US sa Southeast Asia, Cambodia was given 49. Highest in the region. Laos 48. Ayun. Vietnam 46. Myanmar 44. Etong apat na to, maka-China tong mga to. Kumbaga parang ang laki ng trade nito sa China. Yes. So itong mga investment ng China diyan sa mga ito. Oo, laki ng investment ng China dito sa mga to. And etong mga bansang to, hindi rin sila masyadong bothered. Hindi sila masyadong bothered sa ano ngayon, ganon. Kasi, for example, si Vietnam, puta yung mga infrastructure project ng Vietnam, China lahat ang tumatrabaho. Ang bongga ng infra ngayon ng Vietnam, ganyan. Pagkatapos, etong si Thailand, 36 to 37, yung kanyang tariff din. And they do not really care. Parang, di mataas yung steep yung tariff mo, ano ngayon? Ganon. Interesting yung Ma'am Joey, yung sa Thailand. If I may bat in, Ma'am Joey. Kasi nandyan yung you guys can correct me if I'm wrong. I think nandyan yung second largest car manufacturing sa buong mundo, nasa Thailand. And I think BYD bought it. So BYD ngayon is dyan din one of their manufacturing hub yung dyan sa Thailand. Sa Thailand, oo. Di ko kayo bumili ng Amerika ng BYD. Di wag. BYD But it goes to show where their priorities are. Kasi those countries prefer to do business with China. So, wala lang. Kudos to their decisions. Yeah, kasi inawin natin yung China kung hindi natin inawin yung China. We're treading against the direction. Oo. Kaya tuloy na wala tayo na pang bargaining kasi parang inaawin natin yung China, tapos mumukha ka na tayo sa US sa mga EDSCA sites. Wala na talaga tayong magagawa. Manlike Miss Joey, Ma'am Sas, minaalala tuloy ako. Doon ba sa pinag-usapan nila BBM and Trump? Kasama na ba doon yung mga saging? May ano kasi, ang alam ko, yung mga traders dito, yung mga very particular sa tariff. Meron kasi kang tinatawag na baseline tariff at saka sectoral tariff. So for example, yung kunwari yung saging, kung meron kang bilateral agreement sa Amerika, na kung magkano yung tariff na i-impose dyan. Okay? Pagkakasunduan yan. So, meron kayong bilateral treaty na, sige, ang tariff, pagka yung saging, dinala ko sa Amerika, 0 tariff yan. So, doon sa sectoral agreement nila, sasabihin, 0 yung saging ng Pilipinas, papunta ng Amerika. Pero,
gagana pa rin yung baseline tariff. Yung baseline tariff is blanket tariff yon. So that's for everything. So pinag-uusapan natin, kaya may nagtanong yung parang magmumura ba yung i-import natin na yung i-import natin na mga products from America kasi zero yung tariff hindi natin sila pwedeng mabigyan ng tariff. I don't think it's going to change. Kung ano lang yung situation ngayon, yun lang rin yun. Kasi yung sectoral tariff, buhay pa yun lahat, hindi naman nawala yun. Yung mga sectoral tariff, buhay lang yun. So yun, so kung kunwari ayun, so parang tingin ko hindi rin naman siya ganun maapektuhan ng bongga. Kasi Madam ayun. Anyway, yes, Raten. Kasi Madam Joya, ako may nabalitaan lang akong news, ewan ko nabasa ko lang sa feed na yung Del Monte din daw wala ng funding eh. So, yung parang 'di ba, like we are really treading in the opposite direction. And sa akin lang, observation ko lang doon sa ginawa ni BBM. I know he is for the optics and all that kasi malapit na yung SONA niya. But this is to remind the Filipino people na since they are the ones in position, they are the ones serving us. And I know a lot of us don't feel represented with that move. It was very shitty. It was very stupid, so to speak. Kasi like ako nung sinagot ni BBM nung pabalang na, hindi naman ako yung nag-impose na tariff. Kaya ka nga tinatanong, 'di ba? You should take ownership on the trajectory of the negotiation. Hindi yung parang isisi mo doon sa kung sino yung nag-impose. Alam mo, napaka-passive aggressive talaga ni BBM. Na galit ka sa Amerika. Malamang galit ka. Feeling ko na corner ka, be. Yun na lang yun. Actually, wala ka ng baraha. So, parang buti nga, alam mo, kasi kung mag-hardball pa siya, baka mangyari sa kanya yung mangyari kay Zelensky na biglang sinabihan ni Donald Trump si Zelensky na, you are not in any place to negotiate. Pero, bakit nun? Feeling ko ganun na yung nangyari. Tapos, feeling ko, ang sinabi na lang nila na baka ang ginawa, baka naman pwedeng bawasan for optics. Okay. Okay, 1%. Bakla yung 1%, optics yung... Oo. Aminin mo. Bakla makipag-negotiate. Wala negotiation nangyari sa 1%, pampalubag-loob na lang yun. Okay, 1%. Actually, insulto yun sa parang limos. Sige, limos ko na lang sa'yo yan. Actually, Miss Laika, tama yan. 1 in 100. So, piso sa isang 100. Yan lang yun. Ano yung 1%? Bakla parang, tangina. Saan ka naman nakikita ng discount na 1%? Bakla Sas, bababa naman daw yung American products, sabi nila. Bababa naman daw kasi yung mga American products. Pero parang feeling ko, pababa saan? Kasi kung kunwari, ang mga taxes naman ng mga yan, mga ad valorem, yung mga, yung normal duties. Pagkatapos, hindi ko alam kaya sabi ko yung mga traders dito, explain nyo nga, kasi meron nga tayong sectoral tariff. So for example, kung kunwari agricultural products, yung Philippines usually magpapataw siya ng tariff sa mga agricultural product ng na i-import. Ngayon kung kunwari corn na galing abroad, pagdating dito sa Pilipinas, mas mahal yan kasi meron siyang sectoral tariff, meron siyang tariff, meron tayong agreement with certain countries na pag i-importan natin yan, na pagka yung corn ninyo nagpunta dito, usually mga protectionist naman talaga ang tariff yung deliberately gusto mong maging mas mahal yung i-import yung makakarating na goods dito sa Pilipinas. Kasi kung meron ka rin namang corn dito sa Pilipinas, you want the corn in the Philippines to be competitive doon sa corn na i-import. So ngayon, ibig sabihin, pagpasok niyan, meron niyang, kunwari ang imposition dun sa corn ng Amerika ay 5% because of that sectoral tariff, ganun. So ngayon, pag nag-import ka ng 5%, plus yung mga regular taxes and duties niya, yung mga ad valorem kineme, kunwari, isang metric ton ng ganyan. So meron mga ad valorem taxes pa yan, may mga custom duties pa yan, ganyan. So okay, lang yan, normal yon. Ngayon, yung tariff, supposedly, yung baseline tariff is the fact, ang tinataksan doon, yung the fact that those are entering your country. Ganon. Help dun sa mga sa mga traders dyan So kung kunwari, dun papasok yung baseline tariff. So yung baseline tariff is kung kunwari 19% siya, 'di ba? 19% siya. Kung papasok yung 0% siya. 0% yung sa Pilipinas, 'di ba? Sa Pilipinas 0% yung tariff. So kung 0% yung tariff, ang mag-a-apply diyan yung sectoral tariff at saka yung mga regular custom duties niya. So magkakaroon ba siya ng impact doon sa what is going on right now? Kasi lalo na kung wala naman tong parang, parang feeling ko kasi yung mga sectoral tariff hindi naman yun maapektuhan kasi itong 19% at saka 0, this is baseline tariff. So, baliktarin ko yung isang example para mas malinaw. Kung kunwari ikaw si Amerika, yung saging natin pupunta sa Amerika
the fact that you are trading saging, bibigyan ka na ng 19%. Kunwari meron tayong bilateral agreement sa Amerika na ang saging pag i-export sa Amerika ay si Amerika ay papatawan niya ng 3% na tariff yung saging natin. So ibig sabihin that's going to be 19 plus 3. So ang total na tariff niya is going to be 22. Magiging 22%. Ganon. Ngayon sa Pilipinas, ano ba yung mga may sectoral tariff tayo? Parang wala rin naman kasi talaga tayong ini-impose na, I do not know, hindi ko alam. Wala rin naman tayong automotive, Ma'am Joy. Baka sa mga kotse. Na may dinadagdag sila yata para ano. Kasi 'di ba wala na tayong automotive. Tariff schedule, Philippine tariff schedule. Sectoral. Alam ko mga US product magmumura kasi wala na silang tariff eh. Pagpasok sa atin, mas mura na ngayon kasi kung zero tariff na. Kaya nang papatayin nito yung ano natin, papatayin yung industry din natin kasi kung mas mura na, ba't ka pa bibili, magiging mas competitive na yung mga produkto nila sa market natin. So posibleng mamatayin bawa yung mga production natin, yung manufacturing natin kasi ito kunwari, ito yung mga coal. Ang coal merong pag may pumasok na, sorry. Ito, Executive Order number 50 noong 2023. Pero sinuspend to ni Bongbong Marcos eh. Yung tariff sa fresh, chilled, or frozen pork was set at 15% in quota and 25% out quota. Ito, magsi-zero to kapag Amerika. Kasi hindi naman to bilateral agreement. Kasi depende yun kung ano yung source ng tariff eh. Kung tayo lang yung mag-i-impose, kunwari executive order lang siya, magsi-zero out yun. Pero kung kunwari, yung tariff is an agreement between two countries, hindi yun apektado. Baka meron ding effect, baka merong effect na bumaba yung presyo, pero hindi naman siya hindi naman siya magiging parang kasi kung mag-a-apply naman yung sectoral tariff pa din at tapos kung wala naman siyang coverage na ibang mga source ng imposition, I don't think magkakaroon ng malaking impact. For example, ito lang yung yung tariff na as of 2023. Although alam ko, marami dito ay suspended. Yung kasi 'di ba sinuspend to yung agricultural products, sinuspend ni yung mga tariff diyan. So, for pork, merong 15 in quota and 25 out quota. Corn 5% in quota and 15 out quota. Parehas ang basis noon are executive order. Tapos ano to? So yun lang. May ako sa intindi ko yan, magmumura yung mga US product na papasok sa atin, na importin natin, mas magiging competitive na siya, magmumura na. Because ang tariff yung US. Pero yung ilalabas natin papunta sa kanila, mas mahal. So, alam mo yun, kung ikaw yung halimbawa manufacturer ka, kalaban mo yung produkto ng US, tapos mura na, kung ikaw pa nagpadala ka sa US, ang laki ng tariff, mabibenta ng mahal, hindi ka na competitive yung presyo mo, so malamang hindi ka bibilhin, walang tatangkilik. Magsasara ka talaga. Alam nyo, Ma'am Joey, I don't think kasi nabababa siya kasi yung mga nagnenegosyo will take advantage of this na yung tariff na yan na kung zero man, as their income na yan eh. I don't think na they will be Depende ba sila? Depende dun sa product. Perhaps dun sa agricultural product, mukhang may tama nga. Kasi yung source kasi hindi natin alam baka mamaya meron palang agreement. But the point dapat, Ma'am Joey, kasi ang laki ng agricultural product na ini-import natin from US, especially pork and meat. Yung mga meat is either kasi Brazil and United States ang supplier natin. So hopefully, good thing about this is bumaba yung presyo ng mga karne sa market natin. Right? May mga different sources ng tariff. It could be an agreement, it could be our own imposition, yung bansa lang mismo, ganon. Yun. So it could be our own imposition or it could be an agreement between two countries. Kapag agreement between two countries, hindi mo yun basta-basta makakancel. So ibig sabihin, yung agreement na yun, magsistay lang yun. Ngayon, kung zero tariff yung Amerika, sabihin na natin na zero tariff yung Amerika, ang next na question is, ano ba yung iba nating agreement with America na nag-set ng tariff? Kasi yun, i-add mo yun doon sa baseline tariff. Ganon. Ngayon, kung kunwari, etong ngayon, ang alam ko suspended, di ba? Di ba merong ganong report? Suspended yung tariff ng mga ng mga meat products, agricultural products, yung meat, pork, corn, rice, at saka, ganun yun parang kasi para yung inflation, mapababa yung inflation. Inano yan ni BBM sinuspend niya yan Ganon. So ngayon, siguro ano bang bababa? Ano bang product sa America? Corn. Suspended naman. Alam ko naman mababa naman talaga yung wala naman, sinuspend naman talaga yung, or at least binaba yung
yung imposition nun. So siguro bababa yung corn pag pumasok dito sa Pilipinas at saka yung ano bang product ng Amerika na agricultural product na pumapasok sa Pilipinas from them. Saka Ma'am Joey, ito naman sa akin Ma'am Joey, on a like a household level, ano ba ang mga products na binibili natin na made in United States? Household level. Unlike sa food, kasi nga yung meat, meron dyan mga portion from US. I think the only thing talaga na magbe-benefit tayo dito sa 0% tariff ng United States, if the product of the United States or manufactured in the US will be able to compete with Chinese products na heavily flooded din yung market natin. So hindi ko alam talaga kung I'm gonna read more about this, pero yung 0% tariff hindi ko alam kung saan talaga tayo directly magbe-benefit. On a daily basis. Unless araw-araw ka bumibili ng kotse. Promise walang benefit yan. Kasi in a way, hindi ko nakikita yung hindi ako papatayin naman yung ano yan. Papatayin yung ano yan, papatayin yung ano mo, yung ano mo, ano matawag doon, yung pag-produce mo or pag-manufacture mo ng mga kung ano-ano man yan, papatayin yung business mo. We import a lot of agricultural products in the US, from the US. Meron kaya na yung agricultural products, tama si Mami Joey, ang alam ko yung mga meat, halos wala ng tariff yan eh. Oo. Inano na yan, nag-issue ng executive order si BBM to lower it. Hindi naman siguro yata 0. Iba nga, nag-aala tayo ng yung patronize your own, buy your own products para dumago yung negosyo ng Pilipinas. Kumbaga, kung ikaw Pilipino. Makikinabang lang dyan, Ma'am Laika, Mami Laika and Ma'am Joey. I think lately makikinabang nito is yung middlemen. Whoever are the middlemen na nag-import or makaka-breaks na naman from US. Oo naman. Mga friend circle at saka himod-pwets. Ma'am Joy, di ba ang masakit doon sa scenario na yan? Kasi di ba, grabe ng imbalance ng tariff equilibrium. Paano na yung mga magsasaka natin? Doon talaga ako mas empathic doon sa halos 6 pesos na lang yung bilihan ng dapat ready siyang harvest. Oo. Yun nga Kaya wala nga siyang backup plan. Nagdatingan ng mga sweet corn ng mga Amerikano, kaya ready yun nga, patay. Yung question ko, sabi kasi ni BBM na based on records daw, the Philippines is not dependent on US exports. In other words, there is an effect but its impact on the country is not that significant, sabi ni BBM. Pero yung malaki kasi yung semiconductor import natin. Siya ata yung pinakamalaki na import o export? I mean, export natin sa US. Oo, yung mga pesa, yung mga ganun. Oo. They are worried. Ang ina-export natin sa US, electronics, I think that includes yung semiconductor. Electronics, agriculture, garments, and textile. So kung itatarif sila, how competitive is our semiconductor industry to compete with China? Diba? Sabi ni Trump, we have good relationship with China. So, ano ba talaga yung gusto ko malaman? Nakita mo yung reaction ni BBM doon nung sinabi ni Trump yun. Parang lumalang yung reaction niya. Patingin naman ang reaction niya. Yan. Teka, hanapin ko. Wait. Parang sinampal siya ng link nga mo. Parang kabubuhan, inaawin natin yung China para sa US. Tapos yung US, okay kami ng China. So dapat okay din. Saka, dito yata mapapatunayan natin kung sino ba talaga yung malaking kung China ba talaga ang malaking business partner natin or United States. Kasi di ba maraming, di ba, si Haya, if you remember, ang dami niyan sa TikTok na number 1 trading partner natin ng US, hindi China. So now, let's see. Ito, isa na to sa mga magpapatunay kung talaga bang US ang largest trading partner ng Pilipinas o China. China! Wala. Ayun nga, Ma'am Sas. This is a slap sa BBM. Yun nga BBM was made the fool out of that scenario. Ito yata yun. Teka. Napanghiwi yata yung lolo mo dyan eh. Yun nga, lumala nga yung hiwi. Sino yung mga representatives na kasama niya na magagaling daw, sabi ni Trump? Walang sound, Mami. Walang sound? Teka, wait. Sorry. Bakit walang sound? Teka. Ito. Wala pa rin? Meron na. Wala ko naririnig. May naririnig kayo?
Wala. There, meron na. Sorry. Walang sound? Nawawala, madam. Nawawala? Teka. Mm. Hindi pala yun, maigsi hanggang dun lang sa ano yun. There's no need to balance. Okay, ito na lang. Ayan, hindi nyo? Walang audio, madam. Walang sound? Walang sounds. Pero maganda yung pagkakamikap ni BBM dyan, charot. Parang natutulog lang. Naririnig nyo, Mami Laika? Wala. Wala? Bakit kaya wala? Visit, ano ba to? Merong nag-comment, ma'am ba, lang, sasagutin ko lang. Yung paano daw natin maaalis yung colonial mentality? Ako, tips to start, wag nating tingnan yung Amerika as allies. Just treat them like any other foreign. Kasi pag tinitreat natin silang allies, magiging kagaya tayo ng president na we're so accommodating and na bababa. Like any whiff or any sound na nandyan sila sa proximity, parang tutuwad na yung Pilipino. Ako, may mga nakasalamuha ako dito sa Australia na mga American. I always see them, like, eye level lang. Hindi ko talaga sila nakikita as superior than, So, siguro to start, condition your mind na wag natin silang tingnan as what we are conditioned to do. Easier said than done, pero... normal lang. Normal na tao lang. Masyado subservient. Oo, yun, yung over-accommodating, over-encroaching yung natin, yung hospitality natin. Yeah, yes, we are hospitable people and as a nation, pero tingnan natin sila objectively as a person. Kasi masakit din yung dibdib ko sa sa Siargao, yung ang daming mga foreign nationals noon nagwerla doon. So sabi ko like mga Israelis daw yun eh. Punch them in the throat. Pag tingnan mo yung yung vlogger na Russian, like he was set an example, pero what does that make us? So it goes to show na meron talagang social issues na we are prone to being like ridiculed and belittled. Pag-aralan niyo yung history. Isa yun sa reason ko kung bakit actually hindi ako wala akong colonial mentality. Mas pa ako sa mga puti. Pag yung puti yung kaharap ko o kaya European or puti, mas medyo mataray ako kumpara sa Asian. Kasi nga sa history nung inaral ko, talagang wala ginawang matino sa atin yung mga taga-kanduran. Unlike yung mga kapitbahay natin sa Asia. Parang mga Madam Laika, meron nang pointers sinabi si former President Duterte na about doon sa bells na sinauli. So, the president was really teaching us to look at them objectively. Ngayon, tingnan mo tong presidente na to ngayon. So, kulang na lang, magwawag ng tail Importante din na you read the right form of history kasi ang daming mga whitewashed books. Merong revise. May hands-on yung CIA. So may intervention. May mga neutral authors na galing Singapore or yung mga authors India ganun or sa China or yung Asian. Reinforcing si Haya's point sa akin nakita na natin based on history na meron talaga intervention yung US to mal-align the information. So yun na sana yung point natin to be critical with our information. Like before natin i-consume yung information, let's apply a rule of yung parang anong tawag niyan yung rule of elimination. Eliminate mo muna yung yung mga dodgy na mga aspects yan, like ba to, doctored ba to or so maghanap pa kayo ng iba, i-compare, contrast, mga ganun. Tsaka read your pre-Hispanic history. Napaka-importante nun kasi a lot of Filipinos do not know their pre-Hispanic history. Kasi malalaman mo gaano ka how open-minded yung mga Filipino communities before or yung mga local heroes nyo. Kayo parang i-question nyo yung idea na the Americans brought us education and civilization. Before we were sexually open, may divorce, may ganun. And yung mga communities natin and our polities, our technology sa yung maritime technology natin, yung ganun. Kasi we are always looking towards di ba? Mga Western Filipino Americans, parang ganun. Kasi parang pag nag-i-English na, parang educated, parang ganun, yung mindset. And may highly educated na.
Oo. Tapos before, parang ini-insist nila na mga Pacific Islander tayo, hindi tayo Asian. So parang, Oy, si Aya, may share ako na. doon. About sa accent, ha? Yung about sa accent, nagtatanong sila sa akin na, you got the accent, where are you from? Sabi ko, I was born and raised in the Philippines. Tapos sasabihin nila na, oh, you don't look Filipino. Tapos doon ako naiinis. Sabi ko, what am I supposed to look like? Bakit stereotypical yung mga hayop kayong putang? Tapos mga ganyan, like, they think that yung accent natin, you should be proud of your accent. Kahit na yan na tayo. We were taught and learned English na ganyan ang accent. So, huwag natin ikahiya. You don't need to sound too American, no? Yes, that's the point. Correct. Kaya natawa ako ng kay Pia Wurzbach nung naging Miss Universe yun. Kasi Filipino accent talaga si Bakla, di ba? Ganun dapat, di ba? Dapat okay ka lang. Tapos, dapat hindi kayo masyadong trying hard na mag-sound American. Ganun. And Ma'am Joy, yan yung strong point. Tatanong ako ng foreigner, halimbawa, pagkakamalan akong Vietnamese or Thai, kasi naman talaga yung itsura ko. Sabihin ko, I'm a Filipino, I'm more beautiful than them. Ganun ang sagot, I'm more beautiful than them. Or gano'n. Ang weird kasi yung idea na if you're lighter skinned, hindi ka Filipino. Kasi yun yung ini-impose nila eh. Especially yung mga, I can't fault them kasi they're not used to seeing a lot of Filipinos, especially yung mga Filipino-Americans. Yung ibang Filipino, Europeans and other, hindi kasali sa conversation nito. Kasi ang impact ng Filipino-Americans to here sa mainland Philippines is malakas eh. Kasi sila yung seen as richer, socially, mas mataas yung status nila, highly educated, mga ganun, di ba? So, ginawa kasi silang conditioning materials. Oo. So, alam mo, isa pa yan si Haya. Sa totoo lang, karamihan ng foreigners, ignorante rin tungkol sa Pilipino. Sa Pilipinas. Ang alam lang nila mga Pilipino is parang mga ano. So, yun. Mga Pilipino. Ignorante kasi kayo, hindi nyo alam. Ignorante din yung mga Pilipino sa na-appreciate ko yung ibang yung foreigners na nag-aaral ng mga kanta natin, mga lengguwahe natin. Like, it really makes us like, na worth it din tayong kilalanin as a neighbor, as a group, as a nation, and as a cultural Kasi ganitong mga na kondisyon na to kasama na to ng colonization. So we should strategize ourselves to detach from that stigma and from that yung parang dogma na parang degrading masyado. Anyway, ayan. Teka, try natin kung kung mag-play tong video na to. Paano na mute kasi baka raw nag-noise cancellation eh. Kaya hindi naririnig yung audio. Teka, mag-mute din ako. Wala talaga, Mi. Wala Tigilan na natin yun. Kung ayaw niya. But anyway, sabi ni Trump, yung previous president nyo kasi may problema kayo sa previous president ninyo kasi maka-China siya masyado, nagtitilt towards China siya. Pero with your new president here, when I became president, sabi niya doon, when I became president, I untilted it back, sabi niya. Ayun. Tapos parang, but you can do business with China. I have good relationship with China. You can still do business with China because we have a good relationship with China. But I think now the situation is better. Parang gumagano-ganon si Trump. Ano yung I tilted it back? Sabi ni BBM? Hindi, sabi ni his asshole. Sabi ni Trump. Nakakadiri yung eksena. Talaga sinabihan ka talaga, alam mo na yung eksena na bakit ka Chimbustar. Pero yun na nga ang eksena. Well, alam mo sa justification ni BBM dyan, pag-uwi niya rito, yung parang, hindi pa ba tayo target ng China? Target na tayo ng China. Parang, bakla pa rin ka? Akala ko dati hindi tayo target. Target na tayo ng China. Bakit sabi mo? Yan yung niya before di ba? Yan yung press release niya before di ba? Alam mo yung nangyari kay BBM. Something really happened in the trip. Kaya nawala na yung cool niya, di ba? Nawala na yung, girl, hindi ganyan si BBM. Have you noticed? Hindi naman ganyan si BBM na, target na tayo ng China. Hindi naman siya ganyan. Alam mo yung nangyari dyan? Siguro para siyang, alam mo yung nangyari kay BBM? Parang siyang lobong nawala ng hangin. After nung may churi ako dyan, madam. Churi lang. So, di ba? Para siyang lobong nawala ng hangin. Di ba nawala na yung cool niya? Have you noticed? Di
Kasi napaka-robust ng ano niya, Ma'am Sas, yung pre-departure ano niya, speech, sobrang powerful words and very reassuring. Tapos nung umupo na sa negotiation room, oh my God. Hindi ba? His soul left his body. Bumalik sa asshole niya. So, ganun yung eksena ng buhay niya. So, tingin nga ako ni Trump na tumil-tilt kayo sa China. Tingnan mo nga kami, Trump, hindi ba tinawagan mo dati si PRRD, humingi ka ng tulong kay Digong, nakausapin ni Xi Jinping about North Korea. Tingnan mo kami. So, tapos ngayon, actually, ito rin sinasabi ko before, bumukha ka. Wala na, hindi ka naliligawan. Ngayon, ano ang choice mo? Gusto mong i-balance. Paano ka ngayon makikipag-balance? Inaway mo na yung kabila. So, wala kang choice. Wala kang choice. Binasid mo na yung karibal. Binasid mo yung karibal, tapos bumukha ka. Wala ka na magagawa. Oo. Tapos ang gulo-gulo nyo pa. Sinabi ninyo lahat ng estudyante galing China spy. Tapos nung yung China na gumawa ng paraan, sabihin na, huwag na kayo pumunta ng Pilipinas dahil emirate. Galit naman kayo sa China. Mga bakla. Alam mo, talagang very Filipino to ng mga babae. Alam mo yun na, kapakipot ka, tapos bigla ngayong ayaw ko na. Galit ka? This is what you call the worst of the Filipino mentality. Na, Di ba yung parang financial aid daw sa China na parang gantong amount, hindi naman daw mula noong 2016 to until now, hindi naman daw na-realize, parang portion lang. Kasi yung mga project na supposed to be aid ng China sa atin, mga nawala kasi yung mga malalaking mayayaman sa China, parang ayaw na mag-invest. Parang natural, inaaway yung China. Inaaway nila. Umalis na, nag-aalisa ng mga Chinese businessman dyan, yung mga nag-invest. Dahil hindi nyo alam, girl, merong isang nakaranas ng, hindi to churi, kinuwento sa akin. Ano siya, nag-invest yun sa Pilipinas, Chinese businessman, ganyan. Actually, gusto yun sa Pilipinas. And nag-gym, meron siyang gym. Parati niyang nililibre parati yung mga nandun, ganyan. Tapos parang, one time, parang nagkaroon ng bagong patakaran na meron dong lugar na kailangan mong bayad para gamitin. Tapos tinanong niya magkano ba ganyan. Tapos nung sinabi ganito, naglabas siya ng pera, ito, tapos ganyan siya na parang you Chinese people, bakit mo, parang ang lumalabas, bakit mo sila sa palang pera, kahit mga Chinese ganyan. In-bear na yung Chinese business. So, putang to. Na-in-bear na siya, lumipit siya yung gym, in-bear na siya, lumipat na siya ng Thailand. Tapos, i-move niya na yung business niya ng factory yun na. So, ibig sabihin pag factory, this is, anong tawag dito, Mami Laika? Pag nagtatayo ka ng factory, this is not just investment money. Anong tawag dito? Capital intensive. Hindi capital intensive. What do you call that? Yung capital gains? Hindi capital base. May tawag yun sa accounting Yung nagtatayo ka talaga ng capex. Capital expenditure, capex. Hindi capital expenditure, pera yun. Yung magtatayo ka ng mismo ng factory, ng ganito, ng what's that? There's nasa dulo ng dila ko. Capex? Hindi ba capex? Hindi. Ano ba to? Basta something related to infra, ganyan. Parang capital gains. Hindi ka paid capital investment. Capital investment, hindi ka mag-invest ng pera. Ito hindi pera, kundi ang ini-investan is infrastructure. Yung capital infra. Hindi capital infra ang tawag. Capital outlay ba yan? Fixed assets. Putang ina kayo. Fixed assets investment. So, ibig sabihin, yan dapat ang kinukuha mo mga investment. Kasi ang fixed assets, long term yan eh. 'Di ba? Long term ang fixed assets. So ganun na eksena. So ngayon, 'di ba sinabihan na nila na wag na kayo diyan pumunta kasi kinahunting kayo diyan, pinagkakabalan kayong spy, ganyan. Bakla kung sino-sino ba naman hinuli mo na umaakit sa puno. Spy na. Uy, alam mo, walang pupunta, matatakot sila dahil alam nila nang i-extort, may extortion. May investment ron talaga Chinese. May investment ngayon. Pahirapan ng mga expat na Chinese. Halimbawa, Chinese ka, tapos expat ka, tapos nag-decide ka bumalik na ng China. Pagbabalik ka ng Pilipinas, ang hirap-hirap na. Saka parang may quota.
may quota na rin ngayon na parang Sinabi yan ano yan dapat ito ng karami yung Chinese na na pupunta rito sa Pilipinas. May Ilan ganun. na naman yan Ginawa naman state policy yan 'di ba, even yung mga papasok na mga turista, nire-regulate na rin nila. Ginawa nilang policy yan. Totoo yan sinasabi ni Mami Lay. Mahirap pagka yung mga Chinese businessmen, kung umalis ka dito tapos babalik ka ulit, sobrang hirap na. Kaya sobrang limited talaga. Sobrang sobrang kasi may kausap akong Chinese, sabi ko gano'n, nasaan na si ganyan? Ay, hindi siya yung kakausapin ko, sir, nasa China na eh. Ka nang babalik, mahirap ang bumalik po kasi ngayon yung natin, yung sistema natin, pahirap sa Chinese. So pinapahirapan natin yung Chinese, sa nagrereklamo tayo, ba't natin nakuha financial aid? May tupak ba tayo? Toyo, may toyo. Sabi ni Manong onset dementia daw tayo. Grabe naman. May orientation pa tayo. Wala lang self-identification. Grabe naman siya. Ayan. Anyway, ayun na nga. So, ayun lang. Natawag dito, mag-alas 4 na, mag-end live na tayo. Ayan, bakit pinanaplanin si BBM? Na parang tinatarget na tayo. May binulong yun, Miss Laika. On the trip. Tingin ko, April 3 kasi nilabas yung April 3, baka niyan. Kumpleto na ang report. Something to do with the First Lady's pack-up. Oo. Kumpleto na ang report. Yan. Kasi nakita niyo lumabas na yung medical legal ni Paulo. And meron talagang parang parang ano ka Lisa, imbes na US na napunta ka sa Sampaloc, kasama mo si Tori, imbes na si Trump. Ano to kinakwento? The face cannot lie. Inis na inis ang tita niyo. Ayun, so grabe yung effort to whitewash yung nangyari kay Lisa. Yung grabe yung effort to really. Kaya dapat talaga diyan ang best yun talaga Senate investigation para makalkal talaga. And is one interesting subject matter of inquiry is determining the powers of a first lady, what she can and cannot do. Dapat meron na ring umamin daw yung asawa. Sabi ng bilyonaryo tsaka yung ibang mga mainstream media report na dun sa police report daw, inamin daw ni Dina Tantoco na nag-session sila nung kasi itong mag-asawa daw na to, ang sabi naman sa kaparangan ay mga functional judictus benedictus talaga. Ganun. So ngayon, kaya ang nakataka-taka dito, bakit wala man lang statement, anti-drug statement itong si Lisa Marcos? 'Di ba? Ayan social secretary mo yan. Bakit wala man lang tayong anti-drug statement dito? Kahit ka-plastikan lang. Tangina. Amin na sila. Amin na sila mga addict sila pero ayun. We believe hindi na pa-oo si Trump about Trump meddling sa papers. Ayun. Parang hindi niya na pa-oo si Trump about Trump meddling about the involvement sa papers ng case ni Tanto. Open naman sa public sa public consumption naman yung report So wala na, it's out in the open. Oo. Problemado mga businesses sa Pinas pag bumibili ng machine sa China. Ang need ng Chinese engineers and technicians to set up. Patagalan ang pagkuha ng visas, tapos 2 weeks lang pa. Grabe na. Mahirap talaga. Iniipit talaga nila. At saka yung mga importation ngayon, sobrang grabe daw yung queue. The usual transaction that will take around 2 months, ngayon daw 4 months na. So di ba parang twice as much ng original mo na paghihintay. Time is gold, lalo na sa trade. 4 months kang tenga, wala equipment mo. What's gonna happen to your business? Ayun. Rata ang dami mo ng fans dito sa comment section. So, tawag dito, na kayo, mag-closing statement na kayo. Ayan. Short lang ha. Ayan, para mag-end live na tayo. Una ka na Rotten Coffee. Sige, mauna na ako. I'm with everything that's unfolded, ang sa akin lang is I really want to advocate sa dignity natin mga Pilipino. So I want to probably say this out loud, and I don't want to incite anything, pero when the president delivers his SONA and all his like very little accomplishments, batuhin nyo na ng kamatis kasi like we don't deserve this kind of representation, or even worse, like a chief executive who doesn't even wanna do his job properly. So let's put back the dignity to us, not to them. We should not dignify those assholes kasi they're just there as public servants. Ito kasi yung pinaka nami-miss natin minsan, na we're looking into the person as a celebrity, hindi as a public servant. I always admire Tatay Digong when he bows in front when he's speaking, because he gets that non-verbal reminder that he is there to serve. Anong ginagawa ng mga taeng to? They're the ones serving themselves. So tayo yung fallout. So
yun lang, I really wish na if someone can talk to them in person, batuhin nyo na. I-search nyo sa YouTube yung Egg Boy incident dito sa Australia. Yun yung dapat gawin natin. We should not be timid and gentle. Wala na, let's be rough with them kasi they are rough with us to start with. Sila nag-umpisa eh. So, let's continue the fight. And Ma'am Joy, thank you so much for this opportunity. And tama yung mga sinasabi ng mga previous na umakyat na you are different from the other bloggers because you are the ones connecting other bloggers and then you saturate the information and you brainstorm. You allow brainstorming to happen, which is hindi kagaya nung nakita ko lang ha, hindi ko na expound. Nagganito din sila, but all they talk about is very petty stuff. So sabi ko, look, whoever listens to those people, yung sa grupo ni Marlica, is probably missing out the very important things na our country is facing right now. We are almost in the cliff. So, muntik na entertained. Yun lang naman kasi. Yes. So, let's be entertained by maybe crucifying our own leaders for not doing their job. So, yun lang sa akin. All the best to everyone and keep on sharing. Sabi ni Ma'am Joy sa previous live niya, information is our best weapon right now. So, we should let the people know what's happening. Hindi yung parang tayo lang. Let's spread the word. Ako, Ma'am Joy, I'm so tempted na to put up a live kasi parang nakikita ko na din na maybe it's time to be out in the open na. So I would really like maybe to use what I can and what resources I have to really spread the word kasi naawa na ako sa mga Pilipino and sa atin lahat. So thank you so much. More power. Ayan. Thank you, Rotten Coffee. Ayan. Ang tawag dito si Haya, go. Hello. Yung last words ko are full of questions kasi ang dami kong questions. Where are we heading to na ba? Kasi kulelat na tayo, di ba? We are the 13th out of the 13th yung ranking natin out of the 14 sa Asia Pacific economies. Ito, this year. Diba? Out of the 14, 13 tayo. Tapos yung Malaysia nasa 23rd, yung Thailand 30, yung Indonesia 40, tayo 51, tapos proud pa tayo noon. Parang nakakalungkot. So parang tapos yung FDI natin is low, is down parang I forgot ilang percent sa it was down this quarter, first quarter. So another question ko is what is ba yung overall impact ng open market natin sa US long term, and gaano ba tayo ka dependent sa dollar? And kailan ba tayo magdi-divorce sa US neo-colonization? Wala pa namang divorce in Philippines. So parang kailan ba tayo magfo-focus or magpo-prioritize sa interest natin, no, instead of the interest of the US? Kasi kung hindi tayo magpo-push back si Babes Romualdez inuuna yung interest ng US And parang kailan ba when our politicians, no, parang kasi they have the power to push back better than us common people, no, na BRICS is a better option, ganun. The dollarization is a better option. Kasi parang kung hindi na tayo paano ba tayo? How do we get ourselves out from this mess? Talaga yung question ko. Paano? So yun lang po. Thanks everyone. Thanks for Thank you. Bye-bye. Thank you si Haya. Mami Laika. Ano ba? Nasanay na ako sa ganitong gobyerno ever since itong matandang Marcos, Aquinos. So parang thankful na lang ako na nakaranas ako ng Duterte. Pero masasabi ko lang pinaka-worst na naranasan ko yung ngayon. So para sa akin, after nitong US BBM, tapos naniniwala ka pa rin sa kanya, na tingin mo pa rin is madadala niya tayo sa magandang paroroonan. Ang masasabi ko lang, are you stupid? Yun lang. Oo, correct. Ayan. Sas, game na. Last word ka na. Ang last words ko lang ay I love you, BBM. Yun na. Diyos ko, nakakaloka. Wala, dead. Alam mo yung parang tinanggap na lang nating mga adik sila, no? Alam mo yun, actually, that's the problem. Yun na nakakaloka. Tinanggap na lang natin na adik sila. And, comedy. Alam mo yung dark comedy itong presidency ni BBM, no? It's a dark comedy na, my God, ang tagal. Alam mo yung parang, nung panahon ni PRD, putang ina, ang bilis namang matapos. Yung ganun tayong lahat. Ito talaga, ang tagal naman ito matapos. True, Diyos ko. Every day is a battle, just me. Ayan. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa Sasper and Mami Laika. Ibababa ko na kayong dalawa.